Mahirap lamang ang pamilya ni April. Apat silang magkakapatid at siya ang panganay. Construction worker ang tatay niya at ang nanay naman niya ay may extra lamang sa paglalabada. Nay, wala naman akong pasok bukas. Gusto niyo po tulungan ko kayong umextra ng laba kila Aling Lorna? Tanong ni April kay Nanay Pasita. Anak, wag na. Dito ka na lamang sa bahay. Tingnan-tingnan mo ang mga kapatid mo at magluto ng pananghalian. Sagot naman ni Pasita. O sige po, kayo pong bahala. Kakaunti lang po bang lalabhan niyo, Nay? Kaunti lang yon. Mabilis naman ako maglaba, anak. Kaya sa hapon, masarap na ulam ang bibitin ko. Pero bukas ng tanghali, mag-noodles na muna kayo May isa pa dyan sa tokador. Pakiusap ni Nanay Pasita. Okay lang po, Nay. Maigi nga po at may sabaw, ulam namin. Pumasok na rin ang eskwelahan si April pagkatapos silang mag-usap ng kanyang nanay. Hoy April, bakit ganyan ang uniforme mo? Gusot-gusot, naninilaw pa sa kalumaan. Natatawang sabi ng mga kaklase niya. Wala naman kasi kaming plancha, tsaka pambili ng bagong uniforme. Sagot lamang ni April sa kanyang mga kaklase. Sanay na naman si April na binubuli siya, kaya parang wala na lang sa kanyang mga yun. Ang hirap niyo naman. Sigurado, tuyo at kanin ng baon mo yan. Mauna na akong pumasok sa inyo. Sagot lamang sa kanila ni April. Matalinong bata si April, kahit siya din ang valedictorian sa elementary. Congrats anak! Nagsumikap ka pa din kahit mahirap lang tayo. Oo naman po, Nay. Balang araw, magkakaroon din po tayo ng mga bagay na wala tayo ngayon. Determinadong sabi ni April. Dumaan lang din ang mga kaklase sa harapan niya at tiningnan lamang siya mula ulo hanggang paa. Grabe naman ang mga kaklase mo, anak. Ganyan ba talaga sila? Opo, Nay. Nasanay na ako. Kaysa naman po patulan ko. Sagot ni April. Mabuti nga, anak. Huwag ka nang makapagsabayan sa mga ugali nila. Sambit ni Nanay Pasita. Pagkatapos graduate sa elementarya, ay nagsumikap ang kanyang nanay at tatay na maipasok siya kahit papano sa high school. Anak, ito na lang munang baunin mo. Naubos kasi kahapon yung pera natin nung nag-enroll kayong tatlong magkakapatid. Paliwanag ng kanyang tatay na si Pablo. Okay lang po yan, Tay. May baon naman po akong kanin at ulam. Ipandagdag niyo na lang po sa baon ng mga kapatid ko yung 5 piso. Naku, salamat anak, at nauunawaan mo ang kalagayan natin. Sagot naman ng tatay niya. Pumasok si April sa unang araw ng klase sa high school. Unang araw na makakatikim siya ng pambuburi mula sa mga bago niyang kaklase. Okay class, magpakilala kayo dito sa harapan. Saad ng guro. Lahat ay natapos na at si April na lang ang magpapakilala. Magandang araw, ako nga pala si April, 15 taon at valedictorian noong elementary. Habang nagpapakilala, kitang-kita niyang nagbubulungan ng mga ito ng tungkol sa kanya. Bakit naman gusot-gusot ang uniforme mo at may butas pa? Tanong ng isa. Mangmang ata yan, papasok ng ganyan ang itsura. Ako, nakakaawa naman siya. Sa totoo lang, mahirap lang kami. Kaya lahat ng nakikita nyo, lahat yan katotohanan. Pasensya na kayo. Sagot lamang ni April. May ilan na namang nakisimpatya sa kanya at karamihan ay pinulaan at nakibuli sa kanya. Masakit kay April na tawaging mangmang dahil sa estado lamang ng kanilang buhay. Pero hindi niya ininda yun. Sa araw na yun, bumalik siya sa kanyang upuan nang nakangiti pa rin. Pumalakpak naman ang kanilang guro matapos na magpakilala si April. Kahanga-hanga ka, April. Tama ang ginagawa at ipinapakita mo ugali sa mga taong nangungutya sa iyo. Dahil sa hirap na nararanasan mo, dapat magpatuloy kang maging matapang para maabot mo ang lahat ng mga pangarap mo. Ma'am, salamat po. Sagot naman ni April. Pagkatapos ng klase, kaagad namang umuwi si April
At habang naglalakad nga, ay, "Ano ka ba, April? Naninilaw na yung uniform mo ah. Parang nung elementary mo pa yata yan." Saad ng mga nakasabay niyang kaklase sa paglalakad. "Tigilan niyo na ako. Hindi ko naman kayo inaano." Sagot lang ni April. Dahil may dumadaan din mga guro, kaya nagpa siya na rin tumigil ang mga kaklase niya. Pagdating sa bahay, doon niya ibinuhos ang sakit na nararamdaman niya. "Nay, ang sakit po. Akala ko, matatakasan ko na yung masasakit na salita nung elementary pa lang ako. Pero hindi pala, Nay. Hanggang ngayon, mangmang pa rin ang tingin nila sa akin. Isang mahirap na walang mararating sa buhay." Naiiyak habang nagsasalita si April. "Anak, kaya mo yan. Ikaw ang pinakamatapang sa inyong lahat. Ikaw ang panganay. Kaya dapat, makita nila na matapang ka. Kaya ngayon, iiyak mo lang lahat yan para mabawasan yung bigat na nararamdaman mo, anak. Nay, salamat po ha. Palagi kayong nandyan para makinig sa nararamdaman ko. Kaya ko naman pong ipakita na masaya at matapang ako. Kaya lang po, sa kabilang sulok ng puso ko, may kirot po talaga. Pasensya na po. Anak, okay lang yan. Nanay mo ko. Kaya palagi ako may oras para makinig at namayan ka. Lalo na sa lahat ng problema mo. Pasensya ka na din, anak, kung lumaki kayong mahirap. Patuloy naman kami nagsusumikap, anak. Hindi lang talaga sumasapat para sa ating pamilya. Nay, hindi ko naman po kayo sinisisi kung bakit mahirap lang tayo. Ang sa akin lang po, hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao mapanghusga. Dahil mahirap na nga po, lalo pa nilang pinapahirap. Kaya anak, mag-aral kang mabuti. Kahit anong mangyari, igagapang namin ang tatay mo ang pag-aaral mo. Paniniguro ng kanyang ina. Opo, Nay. Pangako ko po sa inyo ni tatay na mag-aaral po ako ng mabuti. Balang araw, yayaman din po tayo. Determinadong sabi ni April. Hindi naging madali ang buhay ni April bilang estudyante sa high school. Nandiyan ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng mambang, mahirap at walang mararating sa buhay. Ngunit sa lahat ng iyon, nanatili siyang kalmado at tahimik at naabot ang kanyang kagustuhang makatapos ng high school. Nay, eto na, tapos na ako sa high school. Maligayang sabi ni April sa kanyang mga magulang. Congrats, anak. Naiiyak ako kasi eto, nakatapos ka na ng high school. Masayang sabi ng kanyang nanay. Nay, alam ko pong di natin kayang magpatuloy po ako sa kolehiyo. Kaya nag-apply na po ako dyan sa factory ng mga sabon. Anak, pasensya ka na ha. Nay, wala po kayong dapat ipaghingi ng pasensya. Okay lang po ako. Ako na pong bahala sa diskarte, Nay. Sisiguraduhin ko pong magiging maayos ang lahat. Nangako si April sa kanyang mga magulang, kaya't pinanghawakan din niya ang mga ito. Pagkatapos ng graduation nila ng high school, agad namang pumasok si April sa factory ng sabon bilang production staff. Good morning sa inyong lahat na mga bagong empleyado. Ituturo ko muna sa inyo lahat ng gagawin nyo. Saad ng isang staff ng sabon. Yes, ma'am. Kaagad na nilagay sa kani-kanilang posisyon ng mga bagong kasama niya at siya ay na-assign sa pagre-repack ng sabon. Doon ay natutunan niya kaagad ito ng mabilis. Aba, unang araw mo pa lang pero napakabilis mo mag-repack ha. Nakakatuwa ka naman. Saad ng staff. Salamat po, ma'am. Sige, keep up the good work. Lumipas pa ang ilang araw at buwan, na-master na kaagad ni Lily ang mga trabaho nito sa factory at mabilis siyang napansin ng may-ari at CEO ng kumpanya na si Lily. Matandang dalaga si Lily at walang malapit na pamilya, kaya't mag-isa lamang ito sa buhay. Isang araw, pinatawag ng CEO ni si Lily si April sa kanyang opisina. Ma'am, good morning po. Pinatawag niyo daw po ako? Yes, April. Please, have a seat. May mahalaga akong pakay kaya't ipinatawag kita, April. Maaring hindi mo pa alam, pero matanda na ako
at wala akong pamilya dito. At nais ko sanang ikaw ang mamahala nitong kumpanya. Ikaw ang napipisil kong mamahala at magpalago dito dahil sa ilang taon mong pagtatrabaho dito. Nakita ko ang determinasyon at dedikasyon, pati ang puso mo sa trabaho. Kaya't ikaw ang napili kong magmana at magpalago nito. Ma'am Lily, maraming salamat po sa pagtitiwala at pag-appreciate sa mga nagawa ko sa kumpanya. Sa totoo lang po, dito ko nakilala ang mga tao at natutunan ng mga bagay na hindi ko pa alam. Dito ko nabuo ang sarili ko. Nakita ko ang purpose ko sa buhay. Di ko pinangarap ang trabahong ito. Pero ito ang dumating. Kaya laking pasasalamat ko po nang matanggap ako dito. Ngayon, kung ino-offer niyo po sa akin ang posisyon, sino naman po ako para tanggihan ito? Sagot ni April. Mabuti naman kung tatanggapin mo. Huwag kang mag-alala. Sa lalong madaling panahon, ipapaayos ko na lahat ng mga dokumento para maipalipat ito sa pangalan mo at may appoint na kita bilang CEO. Hinihiling ko lang na sana palaguin at pag-ingatan mo ang ating kumpanya. Nakakaasa po kayo, ma'am. Hindi ko po sasayangin ang lahat ng tiwala niyo sa akin. Kung ganun, congratulations, April. Huwag kakalimutang lumingon sa pinanggalingan, ha? Habilin nito. Halos umapaw ang kaligayahang nararamdaman ni April ng mga oras niyon. Kaya't masaya niya itong ibinalita sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, sa akin po ipinamana ni Madam CEO Lily ang kumpanya dahil nais daw niyang magpahinga at matanda na siya. At ako po ang napili niya dahil sa determinasyon ko daw po sa trabaho. Naku anak, magandang balita nga yan. Ang ibig sabihin, talagang ginalingan at sinipagan mo, kaya naman nakita ka niya. Masaya nga po ako, Nay, Tay. Nagbunga na rin po ang lahat ng pinaghirapan ko. Pagpasok niya kinabukasan, nagtinginan sa kanya ang lahat ng empleyado. Bagay na ipinagtataka naman ni April. Good morning, Ma'am April. Bati ng staff. Good morning din. Ano nga palang meron? Nagtataka ang tanong niya. Good morning, April. You are now the owner and the CEO of this company, Beauty Cosmetics. J&K, now yours. Saad naman ni CEO Lily. Ma'am, thank you po. Agad-agad naman po ito. Nakakaiyak po talaga, ma'am. Do your job well, Ma'am April. Natatawang saad naman ni CEO Lily sa kanya. Pagkatapos ng pag-appoint sa kanya, ay talagang ipinakita ni April ang galing at determinasyon sa kanyang trabaho. Ilang buwan pa lamang, ay nakapag-expand na agad sila ng business at maraming investors ang nahikayat na mag-invest sa kanilang kumpanya. Nakabili na rin siya ng sariling bahay at lupa para sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, magpaalam na po kayo sa bahay natin. Lilipat na po tayo ngayon sa bago nating bahay. Anak, maraming salamat. Hindi mo binigo ang pinangako mo sa amin. Habang papaalisin sila sa kanilang lumang bahay, ay dumaan ang mga dating niyang kaklase ng high school. April, asensado ka na. Congrats! Saad ng mga ito. Salamat, naikling sagot niya. Pansensya ka na kung noon, minamaliit ka namin at binubuli. Ngayon, tingnan mo, kami naman ang walang maayos na trabaho. Hayaan niyo na. Nakalimutan ko na nga yung mga yon. Matagal na yon kaya kalimutan niyo na. Salamat naman at napatawad mo kami. Sana matulungan mo kaming makahanap ng trabaho. Kakapalan na namin yung mukha namin kasi kailangan talaga namin magkaroon ng trabaho. Wala namang problema. Magpasa lang kayo ng resume sa factory ko at ako nang bahala. Masarap sa pakiramdam na magpatawad at tanggapin ng mga taong noon ang nag-aalipusta sa atin. Mas masarap sa pagtulog na wala tayong iniisip na taong nasaktan o sinaktan natin. Saad niya sa mga ito. Salamat talaga, April. Simula noon, mas marami pa ang humanga sa kanya. Hindi lamang sa taglay niyang kahusayan, kundi ang kabaitan sa mga taong nakapaligid sa kanya.